Hello, good morning, good afternoon, or good evening to everyone. I am Antoinette, a former data engineer. Today, I'll be sharing yung mga skills na meron ako noong naging data engineer ako. And bago ako mag-start, gusto ko lang po sanang mag-thank you sa mga nag-subscribe na sa channel ko. And today, naka 600 subscriber na po ako. Subscribers. So, thank you po sa inyo. Masayang-masaya po ako. And sa end ko po, itatry kong i-share yung mga bagay na na-experience ko during my data engineering journey at saka yung mga bagay na pwedeng makatulong sa inyo. Kaya pwede po kayong mag-request ng mga topics or videos. Itatry po natin gawan yon ng video dito sa channel ko. So, thank you po. Ngayon, mag-start na tayo dun sa topic natin. So, ano ba yung mga skills na meron ako nung nagsimula ako as a data engineer? Kung napanood nyo na po yung mga previous video ko, kinukwento ko dati na nung nag-start ako is during pandemic era. And nag-start ako, wala talaga akong any knowledge about technology. Though graduate po ako ng IT, I think it's on year 2013 pa po. And after I graduated, hindi po ako sa IT industry nagtrabaho. Nagtrabaho po ako sa retail. Nung una, naging cashier ako. Sunod ay naging store supervisor ako. Almost 7 years mahigit or above din po yun. And then after ko mag-retail supervisor, doon na po ako nag-apply as a data engineer. Kasi during pandemic, di ba, maraming retail industries or stores yung affected dahil sa pandemic. So, yun po. Nung nag-start ako as a data engineer, ganito kasi yun. Doon ako nag-apply sa recruitment agency sa JobStreet po. Nung nag-apply ako doon, actually wala sa loob ko na mag-apply ako dito, gustong-gusto ko dito. Nag-try lang talaga ako. Yung sa akin, makuha or hindi, walang problema, walang kaso sa akin yun. Nabasa ko rin kasi doon sa qualification nila, wala silang any technical background na hinahanap. As long as graduate ka ng 4 years na course sa college, okay lang sa kanila. Ako naman, IT graduate naman ako. Sabi ko, sige, try ko, magpasa ako. And then after that, kinabukasan, tinawagan agad ako ng recruitment agency. And then, tinanong lang ako ng mga simpleng bagay. Sobrang simpleng bagay. Una, yung syempre, yung about sa sarili mo, saan ka nagtrabaho, may alam ka bang programming language. Sabi ko, familiar ako sa ganyan, ganito, pero wala akong experience doon sa mga programming language na yun. Since hindi ko nga siya na-practice after I graduated sa college. Tapos sabi niya sa akin, okay lang naman yun as long as graduate ako ng college and merong konting background sa technology, okay lang sa kanila. Kahit nga wala, okay lang eh. Kasi alam nyo, nung time na yun, mas hiring kasi yung company. And naghahanap lang sila ng mga, pwede nilang i-hired as long as graduate ng college. Tapos kaya hindi naging mahirap yung process. Pero ang liit ng sahod, hindi na ako magbibigay ng exact amount ha. Pero nasa, ganito na lang, nagre-range lang siya ng 20,000 up to 23K yun. Bahala na kayo manghula kung magkano. Maliit lang talaga yung in-offer sa amin. So yun, nung pagkatapos nung interview doon sa recruitment agency, in-endorse na kami doon sa company. HR kasi yung nag-interview sa amin. So, walang technical interview. Tungkol lang lahat sa sarili mo. May wifi ka ba sa bahay? May extra laptop ka bang ginagamit? So, mga ganyan lang yung interview. Purely English siya. Siguro to measure kung you can communicate well. Kasi syempre, kapag data engineer, mostly ang magiging kliyente natin ay foreign country. So, yun, tinetest nila yung communication skills mo. Kung kompleto na, contract signing na, so nag-orientation na, doon diniscuss yung mga company's benefits, yung mga tungkol dun sa nakalagay sa contract. So, diniscuss nila dun. And then after ng orientation, nilagay kami sa tinatawag nilang bootcamp. Medyo matagal-tagal kami sa bootcamp eh. Dun sa bootcamp, halos araw-araw naka-training kami. Pagkatapos ng isang training, another training na naman, ganyan, ang pagkakatanda ko nun. Ang training sa amin ay syempre tungkol sa mga data engineering tools, programming language na magagamit namin sa project. Included din yung Python, also yung mga data visualization tools like Power BI, tinuro sa amin yan. Tapos, tinuruan din kami ng mga
about sa big data technologies like Hadoop and its ecosystem. Ano pa ba? So maraming tinuro sa amin, pero sa totoo lang hindi ko naman matatandaan lahat yun eh. Siyempre, hindi mo naman siya matututunan talaga kapag nasa training lang. Matututunan mo lang siya once na-deploy ka sa project na ganun yung tools na ginagamit. And then binibigyan din naman nila kami ng time para mag-aral o mag-explore sa sarili namin. Kung ano ba yung tools and programming language na gusto namin pag-aralan, na sa tingin namin is magagamit namin. May time kami para doon. So, technically speaking, may time din kami para pumetics. Pero depende yun sa'yo. Pipetics ka ba or mag-aaral ka? Ako naman, balance lang. May time na habang nandun ako sa bootcamp, pinabalance ko. Ayoko namang biglain yung sarili ko na todo aral lagi, ganyan ganito. Eh, hindi naman ako sure kung saan project ako mapupunta. So, yung ginawa ko nung time na yon, nung nasa bootcamp ako, ang pinag-aaralan ko ay SQL or SQL. Yun talaga yung pinag-aralan ko. So, yung time na yon, libre yung access namin sa Udemy, and then yung mga software na gagamitin readily available na din sa amin. Ang ginamit kong tools nun para mag-aral is PostgreSQL. So yun, nag-aral ako nun. Isinisingit ko siya sa time ko habang meron din kaming training na ibang ina-attendan. Yun, ganun yung mga naging unang process. Eto na, ano ba yung skills na meron lang ako all throughout my data engineering journey or career? Una, syempre, is communication skills. Doon nung nag-start ako, hindi ako ganun kagaling sa communication. Medyo nanibago ako, nahihiya ako mag-English kasi hindi naman talaga ako nag-i-English nung supervisor ako kasi mga Pilipino lang din naman ang kasama ko. And nung nasa company na ako and na-deploy na ako sa project ko, mga foreigner yung aking client. So, napipilitan ako magsalita ng English. Ang maganda naman doon, kahit hindi ako magaling mag-English, kahit English Carabao ako nung time na yon, wala namang kaso yun sa mga kliyente. Hindi naman sila yung maarte na pagtatawanan ka na biglang parang nag-iba yung pag-pronounce mo sa word, pagtatawanan ka, ganyan. Hindi sila ganun. Kaya hindi rin, nung nagtagal na, nasanay na ako magsalita ng English, kahit medyo barok, okay lang, ganyan. Doon din ako natuto na mag-English. And then, yung pangalawa is time management and prioritization skills. Dito, since yung mga tasks namin or tickets namin is laging nakatrack or nandun sa Jira, talagang matututo ka na mag-prioritize ng task mo. Iisipin mo, alin ba dito yung urgent, alin dito yung dapat kong unahin. Sa buong maghapon o buong araw, ano ba yung dapat kong gawin? Hindi naman ako yung tipo ng taong nagto-to-do list. Though magandang practice yun, gusto kong practicein yun na mag-to-do list kahit through written or itatype mo siya sa notepad mo sa laptop or any application na available sa'yo. Magandang practice yun. Tapos, yun nga, natuto ako mag-prioritize ng task ko, time management skills ko na enhance. Sunod, syempre, natuto akong makisama sa mga ka-team ko at saka sa mga client ko. Kasi nga naman, dun sa aking trabaho, project-based siya. So, kunyari, after 1 year, 2 years, or ilang months, malilipat na rin ako sa ibang project. So yun, bibihira namang akong nagkaroon ng issue sa mga kasama. One time lang dun sa una kong project. It's with my associate manager. Pero hindi lang naman ako yung may issue, pati yung ibang team members. Siguro kasi si manager ko ay medyo stress na sa kanyang trabaho sa aming project. Medyo stressful talaga yung project kasi. Siguro hindi niya kayang i-handle yung anger and frustration niya. Kaya ayun. After nung mga soft skills na yon na natutunan ko, yung mga technical skills naman na meron lang ako during my data engineering job is una, SQL or SQL of course, and data warehousing and ETL, tapos a little of data visualization. So, yun lang po yung alam ko talaga. Hindi ako marunong sa Python, hindi ako marunong sa Scala, sa R, sa Java, or C++, or C language, hindi talaga. Yun lang yung meron ako. Since siguro yung mga project na napuntahan ko is, yun lang talaga yung
kailangan. So, hindi na ako nagkaroon ng time para mag-explore sa other programming language or other tools. So, yun lang talaga yung alam ko. Siguro kasi ang iniisip ng iba, kapag data engineer ka, dapat alam mo lahat ng programming language. Since dun sa kapag ka naghahanap tayo ng trabaho, di ba? Ang daming requirements na hinahanap, ang daming programming language na nakalagay, dapat marunong ka ng ganyan, ng ganito. Medyo nakaka-overwhelm. Pero sa totoo lang, yun lang yung meron ako nung time na yun. Pero kung ibabalik ko yung time, at kung na-manage ko ng ayos yung time nung data engineer pa ako, siguro isisingit ko na mag-aral pa ng ibang language. Since ngayon, nung umalis ako sa company, hindi lang SQL, hindi lang ETL, hindi lang data warehousing yung hinahanap nila. Mas may additional pa. Gusto nila merong exposure sa Python, may alam sa Scala, mga ganun. So yun, medyo sana kung may ibalik ko yung dati, napag-aralan ko yun, edi sana na-practice ko rin sa project, ganyan, or na-deploy sana din ako sa project na gumagamit ng ganong tools or programming language. So, ganun lang. Ang advice ko naman sa inyo, kung gusto nyo mag-data engineer, may ibang company naman talagang nag-a-accept ng mga aspiring data engineer na walang technical experience. Yun nga lang, magsisimula ka sa mababang sahod. If you're willing to start with that salary or dun sa mababang sahod, then go. Kasi matututo ka naman through experience. And then kapag ka naging experience or tenured ka na dun, pwede ka namang mabigyan ng increase or pwede kang ma-promote. O kaya naman kung lilipat ka sa ibang company, di ba yun yung sinasabi nila na mas malaki yung offer sa'yo. Pero sa totoo lang, parang hirap mag-apply ngayon, no? Nararamdaman ko. Kasi nagtatry din akong magpasa ng resume pa isa-isa, dalawa, ganyan. Pero ang hirap ng competition ngayon. Medyo hindi ako makasabay, to be honest. Hindi naman ako nahihiyang aminin yun na nahihirapan ako mag-apply kahit may experience na ako as a data engineer. Kasi parang laging may kulang. Laging parang ang dami ng hinahanap nila na wala ako, na kulang ako. So yun, titingnan ko kung ma-hired ba ako or not. Kung hindi, di change plan, mag-try sa iba, ganyan. So yun lang po. Ano pa bang pwede kong i-share? So mag-comment lang kayo sa ating comment section. Gagawa natin ng content yan. So yun lang po sa ngayon. Thank you po for watching. Pasensya na sa background, hindi ako naglinis. Ayun po. Bye-bye.